Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay na parang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo, at bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa parang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa iyo. Mapagpaigbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paigbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturing utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Sinabi pa rin ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagbawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo tulad nito. Iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong amatina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama at ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama at ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi din ninyo siya pinapahintulutang tumulong sa kanyang ama at ina. Sa ganitong paraan, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Mike, ang ating punong lingkod, Sister Bilen, sa ating pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Ang mga Pariseyo at Eskriba ay pinagsabihan ni Jesus dahil panlabas ang kanilang pagsamba. Panlabas, marami silang mga bagay-bagay na hindi naman talagang nagugat sa pananampalataya nila kay Yahweh El Shaddai. Mantakin mo, pati paghuhugas ng kamay, concern sila. Dapat naman din di ba? Tinuturuan tayong maghugas ng kamay.
madalas tayo magugas ng kamay. Pero may isang sinasabi ang Panginoon, sana ang paglilinis natin hindi lamang sa labas, kung hindi sa ating kalooban. Kaya nga binanggit niya, ang paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat bibig at hindi puso ito bumubukal. Hindi sa labi. Hindi sa labi. Sa puso dapat nagbubukal ang ating pagsamba at pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Maliwanag po yan. Nagbanggit pa ang Panginoon dito sa Biblia ng isang mahalagang utos na dapat nating sundin. Ano ang utos na dapat nating sundin? Ano ang ika-4 na utos sa 10 utos? Kita nyo yan, hindi nyo alam. Ano ang ika-4 na utos? Ayun. Igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo sila. Huwag kang magsasalita sa kanila nang nakasasakit sa kanila ang kalooban. Huwag kang lapastangan sa iyong mga magulang. Igalang mo sila at ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Huwag mong pawalan ng kabuluhan ang itinuturo ng Diyos sa ating ito. Noong isang araw, umattend ako ng party, birthday party. Ang nagparty ay isang 97 years old na nanay. Lakas pa niya. Malakas siya. Magkakasama kaming mga pari. May katabi akong pari Medyo matanda na. Kasi itinatanong ng isang pari, ano kaya ang sikreto niya? 97 years old na siya, ang lakas-lakas ng kanyang katawan. Ay may isa namang matandang pari, gusto mong malaman ang nakasulat sa Biblia kung ano ang sikreto ng mahabang buhay? Sabi ng isang paring matanda na katabi ko, gusto niyong malaman ang sikreto ng mahabang buhay? Sino may gustong malaman? Alam niyo, ang nakasulat sa Biblia, igalang mo ang iyong mga magulang at ikaw ay pagpapalain ng mahabang buhay. Sabi ng pari, totoo, nakasulat yun Ang nag-aalaga sa kanilang magulang sa katandaan nila ay pinagpapalang lubusan. Nakasulat yan. Kaya ang mga magulang pala, ang sikreto ng magandang kalusugan. Mga magulang. Kaya kahit ngayon patay ng aking mga magulang, araw-araw ipinagdarasal ko sila bilang paggalang ko sa kanila. Kaya mahaba siguro ang buhay ko. Ayun nakasulat yun. Igalang ninyo ang iyong mga magulang at hahabaan mong pasensya kung minsan nalalabo na ang kanilang pag-iisip. Makulit na, kung ano-ano pa, etc. Ikaw na ang hahaba ng pasensya. Yan ay bahagi ng ating paggalang
sa ating mga magulang, sapagkat kung wala sila, nasaan tayo? Kung wala sila, nasaan tayo? Utang natin ang malaking bahagi ng ating buhay sa ating mga magulang. Amen? Kaya sa misang ito, ipagdasal natin sila. Sabi ko sa inyo dati, maganda nga kasi yung mga magulang natin, naaalagaan natin. Pag pumunta ka sa ibang bansa, ang mga magulang dinadala nila sa Home for the Aged. Dinadala nila at dinadalaw na lamang nila kung kailan sila available at may oras. Nasa bahay, home for the whatever. Ang gaganda ng ang nag-aalaga na may mga caregiver at mga nurses. Ako nga may kilalang isa matanda na siya. Yung kanyang panganak na anak na walang asawa, nag-retire sa trabaho at inasikaso na ang kanyang ina na may sakit. Inasikaso. Ayaw nilang ikuha ng caregiver o ng nurse. Siya mismo ang nagpapaligo, siya mismo ang nagpapakain, siya ang lahat-lahat, nagdadala sa hospital, nagpapacheck up, kasama ng kanyang inaakay niya, ini-exercise niya. Siya lahat ang kumikilos para sa kanyang ina. Sabi ko sa nanay, napakaswerte mo naman, may anak na nag-aalaga sa iyo. Alam niyo, sabi sa akin, kaya nga, lagi ko siyang ipinagdarasal na maging malakas ang kanyang katawan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Napakahirap noon kung tayo nagpupuri sa Diyos, nagpaparangal tayo sa ating Panginoon, ngunit napakadamot naman natin sa ating mga magulang. Ang pagpupuri mo sa Diyos dapat bukal at nagmumula sa iyong kalooban. At ang kaloobang yan ay ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ngayong misang ito, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. At nakakarinig kami ng ganitong mga aral mula sa iyong salita. Amen. Purihin natin ang Panginoon.